Pare-parehas tayong may 24 hours, pero bakit yung iba parang ang bilis sumasenso? Habang ikaw pakiramdam mo, stuck ka pa rin. Minsan hindi dahil tamad ka, kundi dahil may mga kalaban ka sa isip, sa paligid at sa routine mo na umihila palayo sa progress mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 12 kalaban na kailangan mong talunin para tuluyan kang makalis sa pagka-stuck at makausad ka sa buhay. Watch until the end dahil baka magulat ka kung gaano karami sa mga kalaban na to nasa harap mo lang pala araw-araw. Pero before we start, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated ka lagi. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, procrastination. Maraming tao ang nasisira ang buhay everyday dahil procrastination ang matinding kaaway ng disiplina at productivity. Yung palagian mong pagsabi ng mamaya na lang, na sa kakamamaya mo, naubos na yung buong araw mong wala kang naumpisahan at natapos. Ang solusyon, timer method gaya ng Pomodoro. Mag-set ka ng 25-minute timer, mag-focus ka at kumilos within that time. Walang scroll, walang excuse. Magugulat ka after 25 minutes, ang dami mo nang nagawa. Minsan talaga kailangan mo lang kumilos kahit hindi ka motivated. Kasi kadalasan ng motivation dumarating habang gumagalaw ka. At kapag natalo mo ang procrastination, magugulat ka sa bilis ng progress mo. Mas mabilis ang galaw, mas malayo ang mararating mo. Next, overthinking. Too many plans pero zero execution. Masyado kang nag-a-analyze. Bawat desisyon, bawat galaw, bawat sasabihin, kailangan mo pang pag-isipan ng matindi. Iniisip mo kung tama ba to, handa ka na ba, baka may mas magandang timing, o baka may mas magandang idea pa. Pero ang ending, walang nangyayari. Ito yung tinatawag na analysis paralysis. Hindi ka na kumikilos sa dami mong iniisip na mga what ifs. Ang simpleng mindset shift dito, done is better than perfect. Hindi mo kailangan maging 100% sure bago ka kumilos. Kasi minsan habang ginagawa mo, dun mo palang malalaman ang tamang next step. Mas okay nang may mistakes kesa naman walang progress at walang nasisimulan. Next, lack of direction. Pagod ka buong araw pero parang wala ka pa rin progress. Busy ka pero parang paikot-ikot lang. Ang problema, hindi sipag, kundi kulang ka sa direksyon. Gusto mong umasenso pero hindi mo alam kung anong klaseng asenso ang gusto mo. Walang malinaw na goal, kaya kahit anong effort mo, parang wala kang napupuntahan. Ang simpleng solusyon, gumawa ka ng specific goal. Hindi yung gusto kong yumaman, kundi gusto kong makaipon ng 10,000 pesos in 3 months. Parang ganun. Tapos i-breakdown mo sa daily actions and decisions. Kapag malinaw ang goal mo, mas magiging meaningful ang bawat araw mo. Mas may saysay ang effort at mas mabilis kang magle-level up. Hindi dahil mas mabilis ka kumilos, kundi dahil alam mo kung saan ka papunta. Next, comfort zone. Komportable ka nga pero hindi ka naman nagle-level up. Walang kaba, walang challenge, walang growth. Paulit-ulit na lang ang ginagawa mo, kaya paulit-ulit din ang resulta mo. Dapat masanay kang mahirapan, magkamali, at maging uncomfortable. Kasi kadalasan, lahat ng bagay na gusto mo sa buhay, nasa labas ng comfort zone mo. Kaya kung gusto mong umasenso, kailangan mo sanayin ang sarili mong mag-try. Start small. Mag-aral ka ng bagong skill, magbenta online, o mag-start ng maliit na negosyo. Hindi mo kailangan maging expert agad, pero kailangan mong matutong sumubok. Tandaan, ang progress hindi pumupunta sa mga taong nakakulong sa invisible prison na tinatawag na comfort zone. Next, fear of judgment. Baka may business idea ka na, pero hindi mo masimulan kasi iniisip mo, anong sasabihin nila? Paano kung pagtawanan ako ng friends ko? Pero ito ang totoo, yung mga tao na iniisip mong magja-judge sa'yo, wala naman talagang pake. At kung meron man, siguro ilang oras lang. Tapos, move on na rin sila. Kasi ang bawat isa, busy rin sa sarili nilang buhay. Kumbaga, sa group photo nga, ano ang una mong hinahanap? 'Di ba? Sarili mo. Ganun din sila. At kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. So, might as well gawin mo na. Hindi mo kailangan ng approval ng lahat. Ang kailangan mo lang ay tapang para simulan ang gusto mong gawin. Kung puro sila ang iniisip mo, paano ka gagalaw para sa sarili mong pangarap? Pero kahit ma-overcome mo ang opinyon ng iba, may isang kalaban pa na mas matinding sumisira sa oras at sa future mo.
Next, distractions. Madalas hindi mo namamalayan pero 5 hours na pala ang average screen time mo. Kada pick up ng phone, may nag-chat sa messenger, scroll ng konti sa Facebook, share ng memes, laro ng ML at pag-uwi naman, Netflix. Bago matulog, TikTok habang nakahiga. Tapos repeat ulit yan bukas. Paulit-ulit na cycle na hindi mo na makontrol. Di natin napapansin pero distractions are the new enemy. Kapag hindi mo sila tinapos, sila ang tatapos sa importanteng oras, energy at focus mo. Kaya dapat mag-set ka ng no scroll hours lalo na sa gabi. Gamitin mo ang phone mo bilang tool para matuto o kumita ng pera. Hindi bilang source ng cheap dopamine na walang balik. Kapag natalo mo ang distractions, mas mananalo ka sa sarili mong buhay. Next, poor money habits. May kinikita ka naman pero bakit laging kapos? Hindi dahil kulang ang sweldo mo, kundi dahil kulang ka sa sistema. Kahit gaano pa kalaki ang kita mo, kung hindi ka marunong humawak ng pera, mauubos din yan. Hindi mo kailangang maging finance expert. Kailangan mo lang ng rules na dapat sundin. Rule number 1, pay yourself first. Ipon muna bago gastos. Rule number 2, use cash envelopes or budgeting apps para aware ka sa pera mo. Rule number 3, limit online spending and impulse buying. Kapag naging disiplinado ka sa pera, mas magle-level up pa ang buhay mo. Next, inconsistent habits. Walang pag-asenso kung wala kang consistency. Hindi sapat yung 1 week na motivation tapos wala na ulit. Seryoso ka sa goal mo pero tuwing January lang. Gusto mong mag-business pero kapag marami ka ng free time. Gusto mong yumaman pero lagi kang tinatamad. Ang tunay na resulta nanggagaling sa araw-araw na disiplina. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. 20 pesos na ipon kada araw equals 600 pesos sa isang buwan. 10 minutes of learning kada gabi equals 5 hours per month. Small actions done daily compound into big success. Next, instant gratification. Gusto mo lahat madali. Gusto mo ng resulta agad. Kaya hindi mo matiis ang delay sa reward. Pero ang totoong tagumpay, mabagal at matagal. Kung ina-expect mong may reward agad after 1 week of work, mapuprostrate ka lang. Train yourself to delay gratification. Instant pleasure equals delayed progress. Masaya siya ngayon, pero siya rin ang dahilan kung bakit stuck ka pa rin next month. Kaya imbis na bumili ng bagong sapatos, baka pwede mong i-save or invest yan. Imbis manood ng drama at negativity, baka pwede kang mag-aral about business. The boring, repetitive work, yan ang madalas bumubuo ng tunay na success. Pero may isa pang kalaban na dapat mong talunin asap dahil kung hindi, kontrolado ka niya habang buhay. Next, fear of failure. Takot kang sumubok kasi baka magkamali ka. Pero tandaan mo, failure is part of success. Dadaan ka talaga sa rejection, mistakes at pagkatalo. Kaya yung mga successful na tao, sila yung maraming beses na nag-fail. Pero hindi sila tumigil. Walang masama sa failures. Ang masama, kung doon ka na lang tumigil. Dahil ang tunay na failure ay yung wala kang sinubukan. Hindi ka makaka-level up sa buhay kung hindi mo matatalo ang kalaban na to. Next, toxic environment. Determinado ka na sanang umasenso pero yung paligid mo, laging nega, mapanghusga at walang tiwala sa'yo. Kaya kahit gusto mong umangat, parang laging may humihila pababa. Minsan hindi perang hadlang kundi environment. Kung gusto mong mag-level up, reassess mo yung mga taong inuubos ang energy mo. Hindi mo kailangan silang i-cut off agad, pero pwedeng dahan-dahan mong ayusin ang boundaries. At habang binabawasan mo ang toxic energy, hanap ka ng mga taong uplifting, kahit online lang, groups, podcast, or YouTube channels tulad ng pinapanood mo ngayon. Pero alam mo ba lahat ng binanggit natin kanina nakaugat dito at kapag natalo mo to, ibang level na ng buhay ang pwede mong marating. Next, self-doubt. Hindi ako magaling.
hindi ako matalino, hindi ko kaya yan. Kaya feeling mo, hindi ka karapat-dapat umasenso. Pero guess what? Lahat ng tao may chance. Kailangan mo lang paniwalaan ang sarili mo. Dahil kung ayaw mong maniwala sa sarili mo, paano maniniwala ang iba? Lahat tayo may strengths. Lahat tayo may pwedeng i-offer. I-rewrite mo ang sarili mong kwento sa utak mo. Start with small wins. Gumising sa tamang oras, tapusin ang goal mo today, magsalita ng may confidence. Every win builds your belief. Kapag naniwala ka sa sarili mo, lahat ng bagay mas nagiging posible. At mas magiging posible pang mag-level up sa buhay kung magkakaroon ka ng mga magagandang habits. Kaya naman watch the next video on your screen. Daily habits na magpapabago sa takbo ng buhay mo. Click mo na. Watch now.